Mapagpalang araw mga kalakbay. Panibagong kwento na naman po tayo ngayon na pinamagatang Sungay ng Usa, ang agimat ng ermitanyo. Simulan na kaagad natin ang kwento. Aswang na bangkilan. Narinig nyo na ba ang tungkol sa ganitong uri ng aswang? Napakaraming uri ng aswang na mayroon ng bansang ito. At isa na nga roon ang sinasabi nilang bangkilan. Sinasabi na ang aswang na bangkilan ay iyong mga uri ng aswang na nagtatago sa katauhan ng isang napakagandang dilag para mangakit ng mga taong maaari nilang biktimahin. May kakayahan din silang mag-anyong aso, ibon, baboy at iba pang nilalang na pwedeng magtago sa dilim. Ang ganitong uri ng aswang ay mabilis na nakakatakas dahil sa kakayahan nilang magpalit ng anyo. Lubhang mapanganib ang aswang na bangkilan, lalo na't kayang-kaya nilang isalin ang kanilang pagiging aswang sa mga ordinaryong tao. Ginagawa nila iyon sa pamamagitan ng pagpapakain ng kanilang perlas na itim sa taong nais nilang hahawaan ng pagiging aswang nila. Maaaring sa pilitan ng paraan ng pagpapakain ng kanilang itim na perlas, lalo na kung ayaw ng tao na mahawaan. Bukod pa rito, ang mga aswang na bangkilan ay ipinanganak ng aswang. Hindi sila kagaya ng ibang uri ng aswang na kinakailangan pang pasahan ng kakayahan sa pagiging aswang mula sa kanilang nakatatanda upang maging ganap na aswang. Kaya sinasabing mas malakas ang bangkilan kung ikukumpara sa ibang aswang. Ngunit gaya ng ibang aswang, paborito rin nilang kainin ang mga laman loob ng tao. Sa gabi rin sila higit na aktibo at naghahanap ng mga maaari nilang biktimahin. Sa araw naman ay mukha silang ordinaryong tao na kay gagandang dalaga. Ngunit sa gabi ay nagiging halimaw sila ng kaanyuan na kung nanaisin nila. Sobrang itim din ang kanilang mga kuko at mga ngipin na ginagamit nila sa pagtugis ng kanilang magiging biktima. Mahahaba rin ang kanilang dila na higit pang nakatutulong sa kanilang pag-atake. Bukod pa rito, ang mga aswang na bangkilan ay may kakayahan ding lumipad at tumalon ng napakataas. Ito ang mga impormasyong nakalap ng binatang si Mateo nang mag-usisa siya kung ano ang aswang na bangkilan. Matandang binata ang naturang lalaki sapagkat lampas na sa kalendaryo ang kanyang edad, ngunit wala pa rin siyang asawa. Wala rin namang balak si Mateo na mag-asawa dahil buong buhay niya namulat na siya sa sariling mundo ng pagiging isang ermitanyo. Pumanaw na ang mga magulang ni Mateo. Katulad niya, ermitanyo rin ang mga yon. Minana na nga ni Mateo ang pagiging ermitanyo ng kanyang mga magulang. Naninirahan si Mateo sa pinakamalayong bundok ng kanilang baryo. Sobrang layo ng kanyang bahay sa Kabiasnan. Hindi masasabing nasa pusod siya ng kagubatan nakatira sapagkat mas malayo pa roon ang kanyang tinitirahan. Mas angkop ngang sabihin na doon siya nakatira sa dulo ng kagubatan ng bundok na yon. Ganoon kasi ang mga ermitanyo. Naninirahan sila sa napakalayong lugar, iyong hindi sila madaling hanapin at mapuntahan ng mga tao. Gayunpaman, kahit napakalayo ng tirahan ni Mateo, mayroon pa ring iilan ng mga tao ang nakakakilala sa kanya. Kadalasan ay yung mga natulungan ng kanyang mga magulang o ang pamilya nila. May iilan din kasing nagamot ang mga magulang ni Mateo noong nabubuhay pa ang mga yon. Kaya may ibang tao pa rin nakatuntun kung saan siya nakatira na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naman lumilipat ng tirahan. Kaya sa tuwing may malubhang sakit ang mga tao at hindi na kayang gamutin ng doktor ang kanilang mga karamdaman, wala silang ibang tinatakbuhan kundi si Mateo, sapagkat siya lamang ang nakapagpapagaling sa mga yon. Magkaiba ang ermitanyo sa albularyo. Kahit pareho silang may mahusay na kakayahan sa panggagamot na hindi gumagamit ng medisina,
Ang albularyo ay nakatuon ng kanilang panggagamot sa tradisyonal na paggamit ng mga halamang herbal na sinasabayan ng ilang uri ng dasal at ritual. Gumagamit din sila ng hilot upang tukuyin ang sakit ng isang tao. Kadalasan sa kayang gamutin ng mga albularyo ay iyong pisikal na sakit tulad ng sugat, malubhang lagnat at ibang sakit na may kinalaman sa sumpa. Ang ibang albularyo ay mayroong tanggapan o maliit na klinika kung saan nila tinatanggap at ginagamot ang mga magpapagamot sa kanila. Samantala, ang ermitanyo naman ay kaya nilang gawin ang kakayahan sa panggagamot ng mga albularyo. Ngunit may kakayahan ng mga ermitanyo na hindi kaya ng albularyo. Iyon ay ang kakayahan sa panggagamot na nakatuon sa espiritual. Mas malalim ang kakayahan nila sa panggagamot at karaniwang gumagamit ng lihim na ritual at orasyon. Bihasa ang mga ermitanyo sa panggagamot ng mga sakit na dulot ng kulam, engkanto, maligno, aswang at marami pang iba. Higit sa lahat, hindi gaya ng albularyo, ang ermitanyo ay walang maski maliit na klinika na tumatanggap ng mga tao sapagkat namumuhay sila sa malalayong lugar na kung saan hindi madaling marating ng mga tao. Iyon na nga ang mga katangian na pumapatungkol sa binatang ermitanyo na si Mateo. Samantala, isang malamig at maulan na gabi ay may biglang kumatok sa pinto ng bahay ni Mateo. Isang babae ang sumisigaw sa labas at humihingi ng saklolo sa kanya. Kinakabahan kaagad ang binata sapagkat maraming taon na rin ang lumipas magmula nang huli siyang makarinig ng boses ng tao. Hindi muna kumilos si Mateo at pinapakiramdaman muna ang paligid hanggang sa parang naiiyak na ang babae sa labas na tila may humahabol dito. Tulong! May tao ba rito? Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Ayaw ko pang mamatay! Dahil sa sigaw ng babae, nagmamadali na ngang humakbang si Mateo palapit sa kanyang pintuan. Saka pinagbuksan ng kung sino mang kumakatok. Bumungad nga sa paningin ni Mateo ang isang babaeng punong-puno ng sugat sa katawan at pasa sa mukha. "Sino ka, iha?" Ginoo! Tulungan niyo po ako! Pakiusap! "Pasok ka, binibini." Nagmamadali naman ang babae na pumasok sa loob ng munting bahay ni Mateo. Nanginginig ang buong katawan ng babae dahil sa sobrang lamig. Kaya mabilis ding kumilos si Mateo para bigyan ng damit ang babae kahit panlalaking damit man iyon. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti nang nawawala ang panginginig ng babae. "Sino ka nga ulit, iha? At anong ginagawa mo rito sa kagubatan?" Ako po pala si Blanca. Kasama ko ang mga kaklase kong pumunta sa kagubatang ito dahil may proyekto kaming isinasagawa sa paaralan. At saka mananaliksik kasi kami tungkol sa mga aswang na bangkilan. Pero habang nagpapahinga kami, bigla na lang kaming inatake ng isang nilalang. "Ano? Anong nilalang naman yon?" Hindi ko alam, pero nakakatakot siyang tignan. Kung hindi ako nagkakamali, iyon na siguro ang mga bangkilan. "Ay, kung ganon, nasa na ang mga kaklase mo ngayon?" Iyon na nga ho eh. Nagkahiwa-hiwalay kami dahil sa kanya-kanya na kami ng takbo para iligtas ang sarili namin. Hindi ko na rin alam kung ligtas po ba sila ngayon. Sana nga iligtas lang sila. "Alam mo, iha, mapanganib ang bundok na ito. Bakit dito ninyo napiling manaliksik?" Dito kasi sinabi ng propesor namin na may bangkilan daw. Hindi kami makapagmarcha sa entablado para sa seremonya ng pagtatapos namin sa kolehiyo kung hindi namin magawa ang pananaliksik na ito. Hindi na lamang sumagot pa si Mateo, bagkus ay tumayo ang binata para ipagluto ng lugaw si Blanca. At habang nagluluto si Mateo, patuloy naman si Blanca sa pagsasalita hanggang sa umiyak na nga ang babae sapagkat nais nitong mahanap ang kanyang mga kaklase.
Humiling pa si Blanca kay Mateo na kung maaari ay tulungan niya siyang hanapin ang mga yon at nang makauwi na sila. Ngunit napakabilis ng pangyayari sapagkat pagharap muli ni Mateo sa kanyang panauhin ay nagulantang na lang siya at napaatras ng bumungad sa kanyang paningin ang pagbabago ng anyo ni Blanca at agad na sinugod ng babae si Mateo. "Ikaw, pambihira! Isa ka palang aswang!" Hindi sumagot si Blanca, lalo na't mahirap na para sa kanya ang magsalita dahil tumutubo na ang kanyang matatalim na pangil. Dahil doon, mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa kung saan niya inilagay ang kanyang punyal. Agad niya itong dinampot, saka itinutok kay Blanca. Inihanda ni Mateo ang kanyang sarili para sa pag-atake ng babaeng iyon. "Walang hiya kang nilalang ka! Naisahan mo ko ron ah! Ikaw palang aswang na bangkilan!" Sa pag-atake ng aswang, agad namang umiwas si Mateo, saka sinubukang atakihin din pabalik ang naturang nilalang. Ngunit mabilis naman itong nakailag. Nagulo na tuloy ang hanay ng mga upuan at mesa ni Mateo dahil sa hindi inaasahang labanan nila sa kusina. Mabilis ang pintig ng puso ng matandang binata, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Balak niya sanang takbuhin ang kanyang silid at kunin ang sungay ng usa sapagkat iyon ang kanyang agimat. Ngunit nahihirapan siyang gawin iyon dahil nakaharang ang aswang na pwedeng daanan ni Mateo. Hanggang sa muling sumalakay sa kanya ang bangkilan at sa pagkakataong iyon ay nagawa na siyang sugatan ni Mateo. Mabilis namang kumilos ang lalaki para muling sugatan ang kanyang kalaban at hinugot niya pa ang kahoy na nag-aapoy, kaya natakot ang aswang. Sa kabutihang palad, tila nasindak sa kanyang aswang na bangkilan at mabilis itong tumakas palabas ng kanyang bahay. "Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito at nang mapatay kita!" Sinubukan pa iyong habulin ni Mateo, ngunit sa bilis nitong tumakbo ay hindi na niya ito naabutan pa. Kaya bumalik na lang si Mateo sa loob ng kanyang bahay, saka ikinandado ang pintuan. Kinaumagahan, maagang lumakad si Mateo sa buong kagubatan para maglagay ng mga senyalis na mapanganib ang kagubatan. Kung may tao mang mapadpad doon, ay kailangan nilang umalis kaagad bago pa sila mapahamak. Iyon ang layunin ng mga senyalis na ginawa ni Mateo at ikinalat sa kagubatan hanggang sa kung saan ang kaya niyang marating. Kung ganun ay nagsipagbalik na naman dito ang mga bangkilan. Hindi pa pala sila nauubos ng aking mga magulang noon. Mukhang oras na rin para muli kong gamitin ang aking agimat na sungay na usa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, binigyan ni Mateo ng misyon ang kanyang sarili. Iyon ay ang paghahanap sa nakasalamuhan niyang aswang na bangkilan para tuluyang lupigin ang naturang nilalang. Hindi maaaring hindi makitil ni Mateo ang buhay ng aswang na yon, sapagkat tiyak na manganganib na naman ang kanyang buhay. Unang kahit na sinong tao ang mapadpad sa kagubatang iyon na walang kaalam-alam kung ano ang panganib na naghihintay sa kanila. Kaya naman sinuyod ng matandang binatang ermitanyo ang buong kagubatan ng bundok na kung saan siya nakatira. Sa tagal niyang naninirahan doon, kahit gaano kalawak ang kagubatan, ay hindi maliligaw si Mateo roon. At habang naglalakbay nga siya sa buong kagubatan para hanapin ang nilalang, at daladala niya ang kanyang agimat na siyang pinakamalakas niyang sandata sa lahat ng kanyang koleksyon ng mga anting-anting. Nakuha niya ang agimat na yon mula sa sungay ng usa na napatay niya noong nangangaso sila ng kanyang ama. 2 dekada na ang nakalipas. Gamit ang bertud ni Mateo na ipinagkaloob din ng kanyang ama, ginawa niyang agimat ang naturang sungay ng usa. Isang ritual ang kanyang isinagawa upang bigyan ng kapangyarihan ang sungay ng usa, hanggang sa wakas ay napagtagumpayan niya nga ayon at ginawang agimat. Gabi-gabi nang naglalakbay si Mateo sa kagubatan, dahil sa tuwing gabi lang naman nagsisilabasan ang mga nilalang na yon. Pabalik-balik siya sa kada gabi at umuwi lang sa kanyang bahay kapag sumikat na ang araw. Hindi naman nakararamdam ng antok ang ermitanyo dahil nagagawa niya iyong labanan. Mayroon naman ding ibang mutya si Mateo.
Iyon ay ang mutya ng alitaptap. Ginagamit niya ang mutyang iyon para may liwanag siyang nakikita sa paglalakbay niya sa gitna ng madilim na kagubatan. Hanggang sa isang gabi, mula sa malayo ay narinig ni Mateo ang maraming ingay ng mga tao. Agad rin naman niyang naamoy ang dalang pagkain ng mga yon. Mabilis niyang naaninag ang liwanag ng apoy, kaya pinuntahan niya kung saan nanggagaling ang liwanag. Nakita ni Mateo na mayroong grupo ng mga dalaga at binata ang mukhang nagkakaroon pa ng picnic sa bahaging iyon ng kagubatan. At nagkakantahan pa silang lahat. Kaya agad niyang nilapitan ang mga yon. "Magandang gabi sa inyong lahat." Nagulantang ang magkakaibigan na magpakita si Mateo sa kanila. Sino ka? Hindi sumagot si Mateo. Bagkus ay agad niyang sinabi sa mga yon ang dapat niyang sabihin. "Mga iha at iyo, sa lalong madaling panahon ay umalis na kayo rito at bumalik sa pinanggagalingan ninyo. Hindi ligtas ang lugar na ito at may tinutugis akong aswang na pagalagala sa buong kagubatan na ito. Kung hindi kayo papalarin, maaaring mabiktima kayo ng nilalang na yon. Kung gusto niyo pang mabuhay, ay umalis na kayo rito." "Ano? Anong pinagsasabi mo riyan? Ang lakas ng tama mo ah." "Binabalaan ko lang kayo. Hindi ninyo alam ang panganib na naghihintay sa inyo sa lugar na ito." Bakit ba? Sino ka ba? "Hindi mo na kailangan pang malaman, Binibini, sapagkat isa akong ermitanyo at nitong nakarang araw lang sinugod ako ng aswang na bangkilan at alam kong nandito lang iyon sa paligid." "Baliw na yata yan. Huwag kayong maniwala sa lalaking yan." Kumunot ang noo ni Mateo, lalo na nang sumang-ayon sila sa sinasabi ng kasamahan nilang lalaki. Hanggang sa biglang may isang babae ang nagsalita sa kanila, yung pinakamatalino at pinakatahimik sa kanilang grupo. Teka nga lang, natatandaan kita. Napatitig ang babae kay Mateo at muli na namang kumunot ang noo ng binatang ermitanyo. Tama, ikaw nga iyon, ang ermitanyo na nagpagaling sa itay ko mula sa kulam. "Ano?" Mukhang totoo ang sinasabi ng ermitanyo. Mabuti pa siguro umalis na tayo rito. Nga pala, ano ang pangalan mo? Hindi pa man nakasagot ay tumalikod na si Mateo. Tuloy ay natakot ang mga dalaga at binata. At hindi nagtagal ay umalis na nga sila sa lugar na yon. May mga nagmamaktol dahil gusto pang manatili. Ngunit wala na silang nagawa kundi umalis na lang. Nagpatuloy naman si Mateo sa kanyang ginagawang paghahanap sa aswang. Hanggang sa isang gabi, kabilugan iyon ng buwan. Malakas ang kutob ni Mateo na mahahanap niyang aswang na yon sa gabing yon, lalo na't sobrang liwanag ng buwan. Kaya lalong inihanda ni Mateo ang kanyang sarili para muling hanapin ang aswang sa buong kagubatan. At dala-dala niya pa rin ang kanyang agimat. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, nakita na nga ni Mateo ang kanyang hinahanap. Bumilis ng husto ang pintig ng kanyang puso nang makita niyang kumakain ng baboy ramo ang aswang na bangkilan. "Hoy! Aswang! Harapin mo ko!" Nagulantang din ang aswang na yon, at pagharap nito ay agad siyang nakilala ni Mateo. "Blanca! Mabuti at nagkita tayong muli. Magtutuos tayong dalawa ngayon." Sumigaw ng malakas si Blanca sa kasinugod si Mateo. Doon nakipagbunong muli ang matandang binatang ermitanyo sa naturang aswang na bangkilan. Walang ibang sandata si Mateo kundi ang kanyang agimat na sungay ng usa. Maraming minuto rin ang itinagal ng kanilang labanan. Marami ng sugat si Mateo, ngunit mas maraming sugat ang aswang. Kahit mabilis kumilos ang aswang na yon, mabilis din naman si Mateo dahil bata pa lang siya ay sinasanay na siya ng kanyang ama na makipaglaban sa mga aswang at sa kahit na anong uri ng masasamang nilalang sa mundong ito. Sa huli, nagtagumpay din si Mateo. Napatay niya ang aswang at nagawang saksakin ang puso nito. Pagkatapos nito, nagpahinga muna si Mateo ng ilang minuto, saka inilibing ang wala ng buhay na katawan ng aswang. Pagkatapos umuwi na siya sa kanyang bahay
at ginamot ang kanyang sariling sugat sa katawan. At sa paglipas ng mga araw, bumalik na rin ang kapayapaan sa buhay ng matandang binatang ermitanyo.